talagang pinakawalan pero bumabalik rin sa iyo. Labas ka, lawang ibon, palipad ka, yung feeling mo ikaw rin sila. Parang lumilipad freely. Yung mind mo, nare-relax. Exotic animals. Pwede nga bang maging pet? Although it's something unusual kasi it's reptile, pero parang dogs and cats, pag bata siya, like yung mga puppy, makukulit. When they grow older, they become more docile, parang steady lang sila. Silipin natin ngayon ang alagang parrots ng isang grupo pinagtagpo ng iisang hilig. Ito po si Paring Ray lang. Paano nga ba ang tamang pag-aalaga sa exotic pet tulad ng bearded dragon? Ating alamin. Ako naman ang inyong kasangga, JR Langit. Marami mga hobbies ang na-develop dahil sa nakalipas na COVID pandemic. Merong mga nahilig sa halaman at meron din kumuha ng mga pets dahil sa magaling daw itong stress reliever. Katulad na lamang ng grupo ng Manila All-Star Free Flight na nagkikita-kita sa Parañaque tuwing Miyerkules at Sabado ng hapon para sa bonding. Ang kanilang bonding moment, pali pa rin ang buong laya ang kanilang mga alagang parrot. Ano yung Manila All-Star Free Flight? Nabuo kasi yan dati nung pandemic na galing kami sa isang grupo nun, kaso yun nga, parang hindi sila sang-ayon sa amin kasi minsan nakaiban kami sa ibang grupo. So, nagbuo kami ng Manila All-Star, kami para at least pwede ka man mapagban sa ibang grupo. Mas maganda kasi mas marami kang magiging kaibigan. Ayun, nabuo ang Manila All-Star. Karamihan sa amin, taga Tondo, Binondo, yan, sa Parañaque. Nung pandemic, wala siguro magawa yung mga kabataan. Nag-train ng parrot, tapos nakikita-kita kami dito sa site na to. Silipin natin ang ilan sa kanilang mga alaga. Itong mga parrots na to, anong klase ng breed ba ng ibon ito? Ito, African Grey, nasa 2 years na. Tapos ito yung sa likod ko, San Conure. Sa ngayon sir, meron akong dalawang bako. Ito yung green wing, ito yung tinatawag na blue and gold. Tapos meron akong isa, Eclectus parrot. Stress reliever para sa mga nag-alaga ng parrot ang kanilang ginagawa. Katulad na lamang ng malayang paglipad ng mga parrots. Kasi karamihan sa atin ang kalamitang inalagaan, mga aso't pusa eh. Ito naman medyo sa ibon, medyo ano ka sa pag-aalaga. Kasi di tulad ng aso, pag pinakawala mo sa labas ng bahay, nandyan lang ito. Talagang pag pinakawala mo, makikita mo sa taas, talagang rumoronda talaga. Iba yung feeling pag sa ibong balik. Sa simula, nakakakaba. Kasi syempre, ang ibon talaga alam natin, they're flying free talaga eh. So ngayon, I can say rin na ang mga ibon, matatalino pala. Pag tinuruan mo, susunod sila sa'yo. Ayun. So, yung pag-aalaga nga sinasabi mo, sir, kung ano yung feeling pagkabato ko, very fulfilling. Yun yung hinahanap ko na parang, I'm saying, na out of my norm na nangyari na, uy, may iba pala sa pag-iibon. From the usual scene na ginagawa mo sa araw-araw. Nakaka-relax, nakakatanggal ng stress. Alas para itsura, pero nadi-distinguish namin kung alin sa Bali, nag-aalaga po ako ng ibon for 3 years now. And natutulong po ako mag-free flight this year. Tapos, ang gusto ko po kasi sa pag-aalaga ng ibon is nakakawala sila ng stress. At saka ang sarap sa pakiramdam pag nakita mo yung alaga mo, pinapakawalan mo, tapos marunong silang bumalik sa'yo. At para sa mas masayang banding, dumarayo sila sa mga probinsya kung saan may mga grupo rin ng mga nag-aalaga ng parrots. Bali, nakapagpalipad na po kami sa Pampanga, sa Bulacan, sa Nueva Ecija, tapos nag-urban free flight din po kami sa Laguna, tsaka sa Pasay po. Tsaka dito po yung regular site namin sa Dampa. 10 ibon ang alaga ko.
Pwede naman sila pagkasama-sama Yes. sa isang kulungan. Yes, they are all bonded together. Mas maganda na nakabond sila together para pag pinalipad mo sila, sama-sama. Hindi simple yung pag-aalaga ng parrot dahil may kamahalan rin ito. Kaya naman malaking sugali kapag pinakawalan mo at hindi na bumalik sa iyo. May pagkamahalan din naman. Kasi nagre-range siya, katulad nito mga San Conure, yung mga weeks old, mga hand feed, nasa 8 to 10,000. Tapos yung mga medium bird, na ito African Grey, nasa 30 to 35. Kahit anong klaseng alagang hayop, kinakailangan pag-aralan kung paano sila maaalagaan ng tama. Mahalaga rin na malaman ng tamang training para sa mga parrots para matiyak na babalik sila kapag ka pinakawalan na sa himpapawid. Pag may bago kang training na ibon, dapat everyday, umaga, hapon, training mo sila, pinapractice mo ng recall, sasanayin mo sa pangalan nila, saka sa pito. Importante yung pito kasi once na lumayo ang ibon, hindi ka na maririnig niyan eh. Pito na lang talaga. Kailangan sa loob ng bahay, meron sila dapat ng basic recall training. Lalagay mo siya sa isang lugar, tapos tatawagin mo na may treat. Doon muna siya matututo. Tapos pag na-master niya na yon, susunod na yung outdoor na pre-flight training. Mahalaga ring sangkap ng pag-aalaga ng parrot ang dedikasyon ng pet owner. Unang-una, kailangan din po ng dedication sa pagtuturo na kailangan may tiyaga din eh. Pero kung talagang mahilig naman ang isang tao sa mga parrot, worth it naman. Ang tamang pag-aalaga ng exotic animals tulad ng bearded dragon sa muling pagbabalik ng Kasanggamong Langit. I don't blame people that they're afraid with keeping reptiles because this is something not common. That's the reason we have a lot of shows because we want to educate people. That way, we could share this hobby to other people. Hindi lang ang mga nakasanayan nating pets ang kinagigiliwan sa ngayon, kundi ang mga exotic pets tulad ng bearded dragons. Kaya naman may mga breeders na tulad ni Norman na handang palawakin at paramihin ang klase ng inaalok nilang bearded dragon. Okay naman po, sir. Actually, the sales that we're getting right now, actually, it's quite good. That's why we're able to upgrade our bearded dragons right now. Maybe that's because a lot of people are just staying home. So, wala silang magawa sa bahay. So, a lot of people are trying to buy pets at the moment. Galing ang bearded dragon sa pamilya ng mga reptiles o lizards. Ang kanyang balat ay mistulang sa dragon at meron siyang spike sa ibaba ng kanyang baba na mistulang balbas. This one is 2 years old. So, as long as you hold them, kung makikita nyo si Butter po talaga, maganda yung yung contrast niya. Maganda yung contrast. Yes. As in yellow talaga. Hindi na malikot, no? Yes, hindi sila malikot, sir. If you pick one of the babies talaga, tatakbo yan eh. Ito naman yung tinatawag po zero, which is the zero, sir, yung white. Yan, maganda. One of our sought after na mutation. Mabait po sila. Tama lang yung Hindi, paggawa ko. hindi naman pala nakakatinik yung nila. Pagpababa, hindi eh. Pero pagpabalik, dun siya yung nakakatusok eh. Pero hindi naman technically matutusok ka talaga. Kaya ito, mga ilang taon na ito. This is 2 years old. Butter already produces more than 100 babies. Wow. Yes. Ito, sir. Pet na pet pala. Pwede nyo po hawakan. Nakikita nyo po, hindi sila maglilikot. Ayan, pero para man nakikita niya kasi. Dragon. Yes. Kasi white eh. Actually, yung mga dragons, sir, mayroong maraming klase. May yellow, may red, may yellow. So, we have everything here. Katulad rin ng aso at pusa, pwede ring maging domesticated ang bearded dragons. Dapat lang tandaan, alamin ang kanilang pangangailangan bago magpasyang mag-alaga nito. Ang routine namin, sir, like I advise, basking. Then after an hour, feed them vegetables. After another hour, feed them insect. We leave the food until 3 p.m. After 3 p.m., we remove all leftovers. So parang buffet siya, pero may time limit. Up to 3 p.m. lang.
The reason behind that, because you need to have like a time, like yung 3 to 5 p.m., nakapag-bus sila. Kasi itong mga bearded dragon, they are cold-blooded animals. So, without the heat and the UVB, they're not gonna be able to digest their food properly. Iba't ibang klase ng gulay at insekto rin ang kanilang paboritong pagkain. I treat them as the same pet like my dogs. Oh, that's how I explain it to customers as well, or people that are new with the bearded dragon. So same thing naman, there are pets, they're already domesticated. Okay? We have a routine, just same sa dog. Minsan sinasabay natin sila sa mealtime nila. Dito naman sa bearded dragon, meron lang kaming routine. So routine namin dito is first, we need to bask them. Either sa sunlight, kung maganda yung araw. Pag wala naman, we have these special lights that we use. We have heat and UVB. We bask them first, and then after an hour of basking, we feed them. First is vegetables, and then next is yung insects. So we feed them variety of vegetables like kalabasa, mulberry leaves, pechay, bok choy, kangkong. We want to provide them different varieties so they can get different vitamins and minerals. Sa insects naman, crickets, superworms, dubia roaches. So yun yung mga common, and black soldier fly also, we give them. In case there are times na walang available na ganong insect, kumakain pa rin sila ng ibang insect. Tsaka para yung maboost rin yung appetite nila. Kasi pag isang type lang yung kinakain nila, parang nagsasawa. Matagal na rin nagbebenta at ngayon ay breeder na ng bearded dragon si Norman. At aminado siya na marami talaga ang takot na mag-alaga ng exotic animals na tulad ng bearded dragon. As early as ages of 3 and 4, even babies, like they go to our show, we let them pet the bearded dragon, we let them carry them. Kasi they're nice pets talaga. However, minsan talaga, meron talaga, especially sa culture, pag may nakitang reptiles, medyo ano sila parang may kaba sila na, syempre hindi sila sanay. Hindi natin alam yung isang bagay, takot tayo Pero once you get to know them, yung mga bearded dragon or iba't ibang reptiles, mas nagiging nagiging appreciative sila at doon na sila nahuhook mag-alaga on top of just the normal pets like cats and dogs. At tulad ng mga pet animals, pwedeng-pwede ka-bonding ang bearded dragons. Ang ugali ba ng bearded dragon para rin siyang aso or pusa na lumalapit sa'yo at naglalambing? Yeah, actually you could train them to be like that. However, on this type of setup, since this is like a facility setup po talaga, we're not able to bond with them or give them a lot of time, each of them. But you would see there's a lot of people, especially if you're only keeping 1 or 2, they do that. They're bonding talaga. They're bonding with other pets also. So I would say it's the same like cats and dogs, but they're just reptiles. Kasi kung ano yung ugali ng cats and dogs mo, makukuha mo rin sa reptiles, and sometimes even more. Kasi they have like, nagbabob siya ng head, tapos pag may nakikita na siyang food, i-chase niya yung food, tsaka masasama mo rin sila kung sa mo gusto. Hindi rin nalalayo ang bearded dragon sa ating normal pets na pwedeng gumanti kapag nasasaktan. Pero taliwas sa ilang paniniwala, wala pong lason ang kanilang kagat. Ang mga bearded dragon ba, nangangagat din sila at meron ba silang parang kumaga sa ahas, kamandag ba? Just like dogs and cats, they do bite. Especially if you harm them. Especially if they get afraid of you, there are tendency to bite. But most of the times, sir, I would say, they won't bite you talaga. Intentionally. If they have venom. That's another misconception. Sometimes people think na lahat ng reptiles, when they bite you, you get injected venom, you could die, which is wrong. Ang mga reptiles, sir, like bearded dragon po, they don't have a fang to inject venom. Kasi for you to have a venom, it could be injected by a stinger, or a fang, or something pointed. May nakakatuwa ring katangian ang isang lalaking bearded dragon kapag nakakakita ng babae. Yung yellow, sir, meron na po dito sa Pilipinas. However, like yung pinapakita ko sa inyo, if you check the left one and the right one, malaki po yung difference ng contrast nila. This is one of our breeder yellows here. If you notice, yung contrast niya, like this one, if you notice, sobrang vibrant niya.
Yan, Ayan, nagbe-head bob siya kasi may nakikita siyang may makikita siyang mga chicks eh. Sabi niya, bakit siya wala? So, if you notice, sir, ito, sobrang mabait nila. As in, mabait. I could easily pick anyone here sa likod natin na, even you, yourself, you can pick one of them, then they're not gonna bite you. Para sa mga nais mag-alaga ng bearded dragon, ito ang payo ni Norman. For those who want to keep bearded dragons, you need to, I would suggest you visit a facility just like us. Because what we usually do is we ask people, what's your purpose? Do you want to have them as pet or do you plan to breed them also? So we can guide them. Because if you don't find a mentor, especially this is something new, and then not everything that you search in Google would be accurate, especially we are on a tropical country. Most of the people who put information on Google, those are the white people and their climate is different from us. So I would suggest they visit a facility just like us so they could check which one they would like to keep, and also we can teach them the proper husbandry. Kung minsan ay hindi rin natin napapansin na maraming naituturo sa ating leksyon ang pagkakaroon ng pets. Kabilang dyan ang mahabang pasensya at creativity kung paano sila tuturuan ng tamang asal para malayo sila sa disgrasya. Higit sa lahat, natututo tayong maging responsable at compassionate na mga nilalang. Sana po naibigay niyo ang isang espesyal at pagtatangahal ng aming palatuntunan. Nakapaghatid ng kakaibang aral at leksyon sa buhay. Hanggang sa uli sa alam pa rin po ni Racer Langit, ino po si Paring May. At ako naman si JR Langit. Laging tanda, Sa anumang laban, kasangga mo ang langit.